So, pag-usapan natin magkano nga ba ang dapat na retirement ng isang tao sa long-term healthcare fund niya. Kasi bakit? As we age kasi nagkakasakit tayo, magkano ba ang dapat na long-term healthcare fund natin? Ito yung formula niya, annual income times 10. Okay, yung iba nga po times 20, no? So, annual income, let's just assume na 25,000 per month times 12 months, 300,000. So, 300,000 times 10 is 3 million. Yan po yung dapat na maging long-term healthcare fund ng isang tao. Kasi as we age talaga nagkakasakit tayo. Kung mag-times 20 yan, 6 million. Tingnan mo sa ating Kaiser 3-in-1, okay, let's just assume na at the age of 30, kumuha siya ng Kaiser niya. So, depende po sa annual premium na pipiliin niya. 'Di ba kanina is 3 million ang kailangan mo sa healthcare fund mo, 'di ba? So, let's just assume po at the age of 30, kumuha siya ng Kaiser niya, ang annual premium niya yearly is 60,000. Okay? Sa 60,000 po, payable in 7 years, 60,000 per annum. Magkano ang term insurance niya or instant money or income replacement once na yung breadwinner or OFW is namatay? Magkano? 450,000 ang matatanggap ng beneficiary niya. What if accident? Times 2 po yan. Magkano ang contract price niya? 420,000. At the maturity value magkano? After 20 years, no? 1.1 million. So dito sa scenario na to, at the age of 50, 1.1 po yung kanyang maturity value. Since malakas-lakas pa siya at the age of 50, hindi niya kinuha yung maturity amount. Pag hindi mo pa kinuha yung maturity amount, kumikita po yun ng 3 to 10% compounding interest. So, this scenario, 1.1 million times 10%, kumita po siya ng 110,000 per annum. So, at the age of 60, ang maturity value niya is 3 million. So, kanina, yung healthcare fund dapat 3 million. Nakuha na po ba niya? Yes, nakuha. Ngayon, pag at the age of 60, hindi mo pa rin kinuha, kumikita pa rin yan ng 10% per annum, which is 300,000. Yung 300,000, kung pupunta tayo sa monthly passive income, per month, ang kanyang kinikita or kinikita ng kanyang investment is 25,000 per month. So, 25,000 per month, passive income, 'di ba? Napakaganda na 'yan, nakita ng iyong pera kada buwan, no? Passive income. What if naman ang kinuha niya is mas mataas na annual premium? For example, 117,000 pesos per annum ang kinuha niya na plan. Magkano ang term insurance niya? 900,000. Pero kung namatay due to accident, magiging times 2 yan, 1.8 million ang instant money ng kanyang beneficiary. Dahil bata pa siya, okay, upon maturity, hindi niya kinuha yung pera niya. Kumikita yan ng 3 to 10% per annum. At the age of 60, naging 6 million yung projected value niya. So, hindi pa rin niya kinuha. Okay? Kumikita pa rin yan ng 10%. Magkano ang 10%? 600,000. So, sa passive monthly income, 50,000 per month. Passive income. Ito yung sinasabi nila na let your money work for you or your money is working for you na. So, as early as now, napakagandang maging start-up investment ang Kaiser 3-in-1. Yun nga, ang Kaiser 3-in-1 investment is my healthcare na, my life insurance, and investment. Kaya 3-in-1. So, to know more, i-visit nyo lang yung aking website, https
colon, // coachwins.my.canva.site to know more, no?